need it the most. Inquire now at your nearest City State Savings Bank branch or call 8470-3333 or visit us at our Facebook page. 94.3 DWIC Palawan. Noon at ngayon, DYPR, una sa balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita, Ruth Rodriguez at Nico Mendoza. Mga tangay, ang oras alas 11:37 ng tanghali. DYPR, balita tanghali. Magandang tanghali, lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. At narito na ang mga balitang dapat niyong abangan ngayong tanghali. Headlines. CDRMO nakaantabay pa rin sa isa pang papasok na bagyo. Headlines. DPWH, posibleng hindi na naman makarating sa imbitasyon ng Committee on Infrastructure ng Sangguniang Panlalawigan sa usapin pa rin ng Maasin Bridge. Headlines. Pamimigay umano ng pera at cash assistance ni Kong Hill Acosta Jr. sa labas ng CHED, pinabuluanan. Mga naitala sa nakaraang 2 linggo ng extension ng voter registration at ang paalala ng COMELEC sa 5 araw na nalalabi. One-stop shop ng Preventive Maintenance Vehicle and Inspection Service, magbukas sa Puerto Princesa. Sa police report, provincial level wanted arestado ng CIDG sa bayan ng Taytay. Sa ating balitang showbiz, bagong TV commercial ni Joel Molina, pinapalabas na. Sa baritang kuyunon, DNR aga pa nanami ama kaguban nga kawayan. Sa ating balitang good vibes, mga pagtulong sa batang-batang, Nara nagpapatuloy pa rin. Abangan ang detalye ng mga balita makalipas lamang ilang sandali. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Palawan Pawn Shop, Palawan Express Pera Padala. Boy, madtuta sa Palawan. Palawan? Magprinda ako. Sure ba? Ako naman magpapadala sa tatay ko. Right away, sir. Barato. Paspas. Wala hassle. Ipalawan mo na. Regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Hanap mo ba ang negosyong pandemic-proof? Dito ka na sa iFern. Sila lang naman ang nasa likod ng mga produkto gaya ng Fern D, Fern Active, Milka at Aurora Beauty Products. Wala kang talo Palawenyo dahil bukas na ang business hub nila sa Puerto Princesa at siguradong babalik ang investment mo. iFern promotes health, wellness, and financial freedom. Visit iFern Palawan at SJD Building, San Pedro Highway, Barangay San Pedro, Puerto Princesa City. Call or text 0977-673-4292. DYPR, balita tanghali. 20 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, CDRRMO nakaantabay pa rin sa isa pang papasok na bagyo. Ang detalye ng balita mula kay Chris Barrientos. DYPR, balita. Chris? Chris? Chris Barrientos, kaugnay sa CDRRMO, nakaantabay pa rin sa pagpasok ng bagyo. Chris? Balikan natin si Chris Barrientos. Sa ibang balita pa, DPWH, posibleng hindi na naman makarating sa imbitasyon ng Committee on Infrastructure ng Sangguniang Panlalawigan, kaugnay pa rin sa usapin ng Maasin Bridge. Ang detalye ng balita mula kay Romy Luzares. DYPR, balita. Si Chris Barrientos kaugnay sa
pagbabantay ng CDRRMO sa bagyong posibleng pumasok sa PAR. Chris Barrientos. Natiling naka-blue alert status ang City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRMO ng Puerto Princesa dahil sa pagdaan ng nakaraang bagyo na nakaapekto sa ilang bahagi ng lungsod maging sa lalawigan. Ayon kay CDRMO Program Manager Earl Timbangkaya, mananatili silang nakantabay dahil sa may isa pang bagyong inaasang papasok din sa Philippine Area of Responsibility. Dagdag pa nito na noong Sabado ay agad rin silang nagpalabas ng kautusan upang i-activate ang lahat ng barangay DRRMC Emergency Operations Center upang maagang makapaghanda at i-monitor ang sitwasyon sa kanilang mga nasasakupan. Patuloy rin anya sila sa pagpapaalala sa publiko na mag-ingat lalo na mga nakatira sa tabi ng mga ilog dahil sa posibleng pagbaha tulad ng naranasan sa ilang barangay, partikular na sa Santa Lourdes at Siksikan. Pinapayuhan rin ng CDRRMO ang ilang barangay officials na agad ilikas ang kanilang mga kabarangay kung kinakailangan at ihanda ang mga gagamiting evacuation center na hiwalay sa mga ginagamit ngayon sa barangay quarantine facilities. Samantala, pansamantaling ipinagbabawal muna ang pag-akyat sa mga bundok, surfing, diving at iba pang aktibidad na maaring malagay sa panganib ang buhay ng isang individual dahil sa bagyo at masamang panahon. Chris Barrientos para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo. DYPR Balita. DPWH malamang na hindi na naman makarating sa imbitasyon ng Committee on Infrastructure ng Sangguniang Panlalawigan sa usapin ng Maasin Bridge. Ang detalye ng balita mula kay Romy Luzares. DYPR Balita. Kaugnay sa balita, DPWH malamang na hindi na naman makarating sa imbitasyon ng Committee on Infrastructure ng Sangguniang Panlalawigan sa usapin ng Maasin Bridge. Romy? Malaki ang posibilidad na wala namang makakatin sa imbitasyon ng Committee on Infrastructure ng Sangguniang Panlalawigan na pinamumunuan ni Board Member Ryan Maminta sa usapin ng sobrang delayed ng pagsasagawa ng permanent bridge sa Maasin Brooks Point, Palawan, kung saan huling pinaimbita Board Member Maminta ang second engineering ng Department of Public Works and Highways at kontraktor na North Peak Builders and Construction Supply. Sabi kasi ni Engineer Lucio Manga, ang project engineer ng Maasin Bridge, naka-quarantine siya ngayon at hanggang sa November 2 pa ang kanyang labas. Kaya sa loob ng quarantine facilities na pa rin, ay hindi makakarating sa imbitasyon kung saan o kung mayroon man o walang imbitasyon sa kanya. Ayon pa kay Engineer Manga, wala siyang natatanggap na imbitasyon mula sa Sangguniang Panlalawigan kahit sa unang imbitasyon sa kanila. Wala din umano nagsabi sa kanya sa mga kasamahan sa opisina na may natanggap na imbitasyon para sa kanya. Kaya hindi siya nakapagpaabiso kung makakarating o nakarating o hindi nakaraan. At hanggang ngayon ay wala pa siyang alam na imbitasyon para sa kanya bilang project manager ng DPWH sa Maasin Bridge. Sakali man na makatanggap siya ng imbitasyon, hindi daw siya maaring makarating o makapagpadala ng representative kahit ang assistant nito ay hindi niya maaring ipadala dahil tanging siya lang ang nakakasagot o maaaring sumagot sa usapin ng pagkakatenga ng Maasin Bridge. Wala man na siyang maibibigay na paliwanag hanggat walang imbitasyon at hindi matatapos ang kanyang quarantine hanggang sa November 2 na kung saan inaantay nito ang imbitasyon sa kanyang opisina. Romy Luzares para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo. DYPR Balita. Maraming salamat, Romy Luzares. Abangan ang ibang detalye ng mga balita sa aming pagbabalik. Kung pintura ang hanap, isa lang ang siguradong dapat niyong puntahan. Colors Paint Center. Sila lang naman ang exclusive distributor ng Rain or Shine Elastomeric Paint sa Palawan. Meron din silang mga construction materials tulad ng metal paint, automatic acrylic polyurethane paint, skin coat liquid, skin coat powder, steel fabrication and cement, wall coat products, enamel and latex paint. Lahat yan sa mura at abot kayang halaga dahil SRP ang presyo sa Colors Paint Center. Matatagpuan sa Unit D, DCRM Square, tabi lang ng Land Bank, along National Highway, Barangay San Manuel,
Puerto Princesa City. For details, contact 0917-160-3610 and 0967-190-6241. Mahalaga ng iniinom nating tubig ay malinis at ligtas. Isang dekada na nagbibigay ng dekalidad, ligtas at best-tasting water gamit ang best at latest filtration, softening at disinfection process na certified at pumasa sa iba't ibang ahensya ng pamanaan. Kaya saan ka pa? 5 Aces Water Refilling Station. Matatagpuan sa number 5 Bacoma Street, Barangay Milagrosa, Puerto Princesa. For delivery, contact 0939-916-6329 at 0928-471-8478. Maglilingkod sa inyo mula Lunes hanggang Sabado para sa malinis, dekalidad na tubig. Mag 5 Aces Water Refilling Station na. Owned and operated by Arnold Beaton. Nais mo ba ng extra income ngunit problemado ka sa pwesto at puhunan? Rikers Wholesale Clothing Palawan, ang negosyong swak para sa mga nais magnegosyo ngunit walang kakayanang mamuhunan ng malaki. Hindi mo rin poproblemahin ang delivery ng items mo dahil kami na ang bahala dito. Hassle-free business, di ba? Kung ikaw ay interesado, maaari kaming tawagan sa 0977-216-3066 o bisitahin ang aming Facebook page, Rikers Clothing Wholesaling Palawan Supplier. DYPR Balita Tanghali. 13 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali sa Baritang Kuyunon, DNR magapananam mga kagban nga kawayan. Ang Kuyunon Barita iatod kanatan ni Miss Nanette Pidjapco Trampe. DYPR Balita. Ang DNR or Department of Environment and Natural Resources nagaplano nga magpananami may rintot nga kagubani ayan sa Pilipinas agud makabuati nature-friendly, export-related nga mga trosong kawayan. Sa pakigbagat sa representante ang UNDP o United Nations Development Program nga si Selva Ramachandran ni DNR Secretary Roy Simatu, tingang pangananda ang maymong pagsarangan iisarang kakawayanan nga bubuat din sa may rimsit nga komunidad kara naman mga kawayan ikagaban sa syudad nga klase proyekto. Agpakitaw si Simatu ipagdikir para sa pagtukodi nursery kawayan para sa mga lokalidad. Tulad ng papakitaw nga suporta para sa pagimpisa ang plantasyon kawayan anang pagbisita sa mga probinsya ang Albay, Cagayan. Papunta na ang Vietnam yan ang nagakulay doon ng industriya ang mga trosong kawayan, igagapadara rin ang produkto sa Canada. Ang Pilipinas parihura ng oportunidad sa mga produktong kawayan tulad sa Vietnam. Mabawala ng potensyal nga makaimo isarang industriyang magakita sa pagpananami kawayan, pero pa sa isarang pagidya sa pagkontra sa soil erosion o paganod ang kalugtan, igpagsubstitute carbon dioxide. Sigun pa sa DNR, ang sa kahektaryang kawayan akakatimo si 30,000 sa litrong tubig kada tagururan. Ilistay ang National Greening Program ang DNR ang kawayan bilang isara sa mga pipilian na pangtanam para sa kabuhi umani atong mga kagaban. Ang kawayan may munggulan ng pagkaon mga produkto tulad ng troso, igagapatingo ang sinalingan sa naturalisa. Makunpan DNR. Inkukonsidera nga dadurong mayad nga pangsilir sa matamang ilaw nga materyales sa ibang industriya. Anang uring sarangdang matamit nga puno, igan ang puno ni mga daon, may murang pangkurasyon. Nanette Pidjapco Trampe para sa DYPR Balita, ang sakaunan sa tagipuso ni ang mga Palawenyo. DYPR Balita. Sa ibang balita, pamimigay umano ng pera at cash assistance ni Congressman Gil Acosta Jr. sa labas ng CHED, pinabulaanan. Ang detalye ng balita mula kay Chris Barrientos. DYPR Balita. Maring pinabulaanan ni 3rd District Representative Gil Acosta Jr. ang kumakalat na balitang namimigay di umano ito ng 5,000 piso sa bawat isang estudyante na tulong para sa kanilang pag-aaral. Ayon kay Acosta, nagbibigay nga ng tulong pinansyal ang kanyang tanggapan para sa mga estudyante sa enrollment period para sa first semester at ito ay nasa ilalim ng Commission on Higher Education o CHED. Ito anya ay sa programang kanilang ginawa, partikular na
ang Kabarangay Educational Assistance Program para sa mga estudyanteng kapos sa buhay at maidagdag sa pambili ng mga libro, pambayad sa boarding house, pandagdag sa tuition fee at iba pa. 7,000 piso ang kanilang ibinibigay dito bawat isa at hindi 5,000 piso tulad sa kumakalat na mensahe. Sinabi pa na Costa na ito ay hindi rin niya direktang ibinibigay sa mga estudyante bagos ay ang CHED at ang pamunuan na ng eskwelahan ang magiging katransaksyon dito ng mga mag-aaral sa oras na sila ay makapag-enroll sa nasabing programa dahil dito malinaw anyang fake news ang kumakalat na balita at maaring ginagamit lamang ng ilan para siya ay siraan at mapasama sa mata ng publiko. Ang ibinibigay anyang tulong pinansyal ng kanyang tanggapan para sa mga estudyante ay sa bago ang enrollment at hindi sa kasagsagan ng pasukan o sa kalagitnaan nito. Ang kumakalat anyang balita sa ngayon ay hindi totoo at ginagamit lamang na paninira laban sa kanya. Chris Barrientos para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo. DYPR Balita. Maraming salamat, Chris Barrientos. Mga naitala sa nakaraang 2 linggo ng extension ng voter registration at paalala ng COMELEC sa 5 araw na natitira pa. Ang detalye ng balita mula kay Romy Luzares. DYPR Balita. Umabot sa 4,224 ang naitala ng COMELEC Palawan na nagparehistro sa buong lalawigan kasama ang Puerto Princesa sa nakaraang 2 linggo ng extension ng voters registration. Base sa nilabas na data ni Junel Orvas, tagapagsalita ng COMELEC Palawan, mula sa unang linggo ng extension ng voters registration nitong October 11 to 15 ay may naitala na 3,547. At sa ikalawang linggo ng October 18 to 22 ay nasa 4,677. Kaya mahigit 8,000 sa loob ng 2 linggo na masabing marami pa rin ang mga hindi pa nakapag-rehistro. Mas marami man ang mga humahabol sa Puerto Princesa kaya asahan na ang haba pa ng pila sa mga paparehistro sa huling 5 araw na extension ng voters registration mula ngayong Lunes na magtatapos sa Biyernes. Pagkatapos ito ay bago pa lamang makapaglalabas ng lahat ng mga magiging botante ang COMELEC Palawan sa buong lalawigan ng Puerto Princesa na dapat ay nailabas na ngayong buwan kung hindi nagkaroon ng extension ng registration. Kaya paalala ni Jomel Ordaz sa lahat na samantalahin na sa mga hindi pa nakakapag-rehistro dahil malamang nawala ng susunod pa na extension. Kaya sa mga sanay ng maghabol sa mga huling araw at oras ay tiyagain ang posibleng haba ng pila hanggang sa Biyernes. Samantala ngayong araw naman magtatapos ang huling araw ng substitution ng mga kakandidato mula sa national position hanggang sa local position. At huling araw din ngayong October 25 para sa mga gusto pang umatras na pagkandidato sa 2022 national and local elections. Sa pinakahuling data ng COMELEC Palawan ay kay Jomel Ordaz, 2 SB member aspiring candidate ang umatras sa laban. Ang isa ay sa bayan ng Aburlan at ang isa naman ay sa bayan ng Kulo. Para malalaman kung may aatras sa provincial level. Romy Luzares para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo. DYPR Balita. Maraming salamat, Romy Luzares. One-stop shop na preventive maintenance vehicle and inspection service nagbukas sa Puerto Princesa. Ang detalye ng balita mula kay Chris Barrientos. DYPR Balita. Formal lang nagbukas itong Sabado sa National Highway sa Barangay San Manuel ang Chief PMBIC na isang Motor Vehicle Inspection Center. Ito ay isang one-stop shop para sa car owners upang matiyak na ligtas ang kanilang ginagamit na mga sasakyan habang sila ay buwabiyahe. Ayon kay Tyrone Arejola ng OAM Chief PMBIC, dito ay tinitignan ang kaligtasan ng isang sasakyan mula sa makina, preno, mga ilaw at iba pa para sa kapakanan ng mga sakay nito at isailalim rin sa emission testing para naman sa kalikasan. Sa halagang 600 pesos anya at sa loob ng ilang minuto ay matatapos na ang full inspection sa isang sasakyan na makukuha rin agad ang resulta na sila namang dadalhin sa Land Transportation Office para sa pagpaparenew ng rehistro. Sinabi pa ni Arejola na hindi naman ito dagdag pasakit o bayarin sa mga may-ari ng sasakyan dahil sa ngayon anya, emission test result lamang kinukuha sa mga magre-renew ng car registrations sa halagang 600 pesos din. Pero sa pamagitan ng Chief PMBIC, magagawa na anya ang nakasaad sa batas na dapat matiyak ang kaligtasan ng isang sasakyan bago pa man gamitin. Sa emission testing anya ngayon sa Puerto Princesa, napag-alaman nila na nasa 600 to 800 pesos ito isinasagawa.
Pero sa kanila anya sa Chief PMBIC, 600 pesos lang rin ang babayaran ng mga motorista at may-ari ng sasakyan na hindi lamang emission testing ang kanilang gagawin, kung hindi ang full body inspection ng mismong sasakyan. Samantala, inaasahan naman na makapagtatayo rin sila ng Chief PMBIC sa norte at sur ng lalawigan para hindi na kinakailangan pa ng mga car owners na magre-renew ng rehistro na pumunta sa lungsod ng Puerto Princesa. Chris Barrientos para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo. DYPR Balita Police Report. Sa police report, provincial level wanted, arestado ng CIDG sa bayan ng Taytay. Ang detalye ng balita mula kay Romy Luzares. Police Report. Huli ang itinuturing na rank number 6 wanted sa provincial level sa bayan ng Taytay, Palawan ng CIDG. Ang suspect ay kinilalang si Richard Lim Vicente alias Kabong at 41 anyos na asawa at magsasaka ng barangay Kalawang, Taytay, Palawan. Ang suspect ay naaresto sa bisa ng warrant of arrest na binaba ni Judge Emmanuel Artaco ng Regional Trial Court Branch 14 na Taytay, Palawan sa kasong rape and anti-child abuse law under Section 10A ng Republic Act 7610. Walang piyansa ang kasong kinakaharap ng suspect sa dalawang kaso na hawak ng PNP DG na siyang lead agency sa pag-aresto sa suspect. Romy Luzares para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawan. DYPR Balita. Maraming salamat, Romy Luzares. Abangan ang balitang showbiz at good vibes sa aming pagbabalik. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Palawan Pawn Shop, Palawan Express Pera Padala. Boy, madto ta sa Palawan. Palawan? Magprinda ako. Sure ba? Ako naman magpapadala sa tatay ko. Right away, sir. Barato. Paspas. Walay hassle. Ipalawan mo na. Regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. I love you. Mi amor. Gitan. Ti amo. Sarayo. Ashitiro. No matter how you say it with love. Express your love. Express it with Recuerdo Gift Surprise Delivery. From flowers, bouquets, chocolates, and more. Located at Calianan Lansana Subdivision, Libis Road, San Pedro, Puerto Princesa City. Recuerdo Gift Surprise Delivery. Only managed by Mariel K. Gabo Orlido. Recuerdo Gift Surprise Delivery. Visit their website at www.surprisegift.ph or their Facebook page, Recuerdo Gift Surprise Delivery. You may also call it text at 0966-932-4602. Recuerdo Gift Surprise Delivery. Let them feel your love. DYPR Balita Tanghali. Showbiz Balita. At sa ating showbiz balita, bagong TV commercial ni Joel Molina pinapalabas na. Ang detalye ng showbiz balita mula sa Showbiz Insider, Joel Contribida. Showbiz Balita. Napapanood na online at sa mga TV network ang latest commercial ng Taganara movie, TV at theater actor na si Joel Molina. Matagal-tagal ding hindi napanood sa mga commercials si Molina, kaya na-excite ang mga fans ito sa pinakabago nitong TVC para sa isang laundry powder soap. Huling napanood si Molina sa Maalala Mo Kaya nitong Setyembre sa Taho Vlogger episode with Joey Marquez. Bagamat originally from Caloocan, si Molina ay nag-aral sa Javier College sa Nara ng high school at naging Mr. Maharlika World 2001 bago pumasok sa mga teatro, TV at movies. Joel Contribida para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo. DYPR Balita. Balitang Good Vibes. At ngayon, para sa ating Balitang Good Vibes, hindi pa rin humuhupa ang mga pagtulong sa Nara para sa mga naapektuhan ng Bagyong Maring sa Barangay Batang-Batang. Ang pinakabagong nagsagawa ng pamigay ng ayuda ay ang grupo ng GS Max Construction kasama ang Frontliners Party List, CTPNP, Liga ng mga Barangay sa pangungunan ni Kapitan Ferdinand Zavala. Ayon kay Elena Magadia, ang overall yard admin manager ng GS Max Construction, nasa 350 food packs ang kanilang naipamahagi sa mga residente, hindi lang sa Batang-Batang.
sinama nila bigyan din ng tulong ang mga residente ng Barangay Malinaw at Barangay Princess Urduha. Pinangunahan ni GS Max President James Sioson kasama ang iba pa nilang opisyal at empleyado. Ang pagtulong ng nasabing kumpanya ay bahagi ng charity program ng kilalang construction company. DYPR Balita. Sa mga lagaglimag ko yun, Amos, madal kita ko yun, ituturo ka natin ni Ryan Ibanez. Amos, madal kita, iko yun. Mayad nga daw kaninong tanan mga tangay, bug, titinaig mga gurang-gurang. Ako inong tangay nga si Ryan Ibanez, ang inong katabid sa tang pagadali lingwaing ko yun, ang opisyal nga lingway iyang probinsyang Palawan. Sa adlaw nga dyan, bisarang ko yun nga tangadalan mamanang kulit. Ang kulit mamanang parte ang lawas ang tao, ayep, kahoy, o iba pa nga gaprotektar sa handang unod. Sa Tagalog, ang kulit ay balat. In English, kulit may pertain to the skin, bark of a tree, or cashew shell. Dadi gamitan sa atang tultulanan ang bisarang kulit. Ako maski mangitit, malinang-linang dakang kulit. Mga tangay kadangag-tagag manta, gigamitan tatang lingwain ko yun. Diyan nung tangay Ryan Ibanez, mayad nga daw kanin nung tanan, amblig. Amos, madal kita, iko yun. DYPR Balita. At yan ang pangkabuuan ng aming mga balitang nakalap ngayong Lunes ng tanghali. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay dito sa DYPR Balita hanggang bukas alas 6 hanggang alas 6:30 dito pa rin po sa DWIC 94.3. Ako po si Ruth Rodriguez. Magandang tanghali. Magandang tanghali din po sa ating mga nanonood ngayon sa DYPR. Kay Elton Aiko, magandang tanghali po sir. Kay Christy Juanzo, kay Arnel Almadrones, kay Sharon Roldan, kay Norlin Mendoza, at kay Susanita Kasungkad. Magandang tanghali po sa inyo. Ako si Nico Mendoza at yan ang DYPR Balita sa tanghali. Inyong napakinggan ang DYPR Balita. Noon at ngayon, DYPR, una sa balita. Hanggang bukas, dito sa DWIZ 94.3 Palawan.